Alam ni Anika na lasing na siya, dahil sandaling umikot ang paningin niya. Nang lumabas ng kotse at akayin siya ng binata papasok ng apartment niya. Nagpanggap naman siyang maayos pa ang lakad, para hindi mapahiya, pero hindi niya maipasok ang susi sa pintuan, kaya't kinuha sa kanya ng binata, at ito ang nagbukas ng pinto. Nang makapasok ay agad siyang umupo sa sofa, samantalang si Jeremy ay tumuloy sa kusina, at nagtimpla ng kape. Nakapikit siya pero naririnig niya ang bawat kilos ng binata. Matapos ang ilang sandali, ay lumapit na ito dala ang 2 tasa ng kape. Okay ka lang? Tanong nito at umupo sa tabi niya. Sandali siyang humigop ng kape, at napaso sa init nito. Inaantok lang ako, sagot niya. Pinilit niyang agnorehin ang presensya ng binata, dahil halos magdikit na ang mga tuhod nila, at naaamoy niya ang pabango nito na pumuno na yata sa buong apartment niya. Kinuha niya ang telepono, at nakita ang ilang missed calls ni Benedict doon. Who is Benedict? Tanong nito na nakitingin sa telepono niya. A friend, tipid niyang sagot. Not your ex-boyfriend. Mabilis siyang umiling. Ano naman ang kailangan ng Benedict na yan sa'yo, at walang tigil ng katatawag? Baka nangungumusta lang. Hindi niya kailangang ikwento kung sino ito sa buhay niya. Nangungumusta o nanliligaw. Pareho. Tell him I'm your boyfriend. Marahan siyang natawa, at napatitig dito. Hindi ko alam na umabot hanggang dito, ang pagpapanggap natin Jeremy. Do you like him? Mabilis nitong tanong. Kung gusto siya'y matagal ko nang sinagot. That's the purpose, agad nitong wika. Nagpretend tayo kanina, dahil kailangan kong itaboy si Cindy. Now, it's your turn. Pretend that I am your boyfriend, para maitaboy mo siya. Hindi niya alam kung logical ang suhestyon nito, dahil wala naman siyang problema kay Benedict. He clearly understood from the start, na wala siyang balak makipagrelasyon. Iba ang pakay nito kaya ito tumatawag, pero hindi niya iyon masasagot ngayon, dahil nandito si Jeremy. On the contrary, hindi ko kailangang itaboy ang mga manliligaw ko, sa halip ay wika niya. Sabi nga nila, collect and then select. Natatawa naman itong umiling, na tila naaaliw pa sa sinabi niya. Sinuklay nito ang buhok niya, at lalong lumapit na humahaplos na sa mukha niya ang hininga nito. Why do you have to collect? Am I not enough? Siya naman ang natawa sa sinabi nito, dahil alam niyang kasama iyon sa panunokso sa kanya. Pagkatapos siyang halikan ng ilang beses, ay gusto naman nitong magpanggap silang magkasintahan. Hibang na siya kung papayag siyang ganoon na lang. Huwag mo kong linlangan Jeremy. Gusto mong magpanggap tayong magkasintahan, para may dahilan ka para halikan ako kung kailan mo gusto. Tumayo siya at pinilit lumakad ng tuwid, para pumunta sa banyo, naghilamos at tinanggal ang kalasingan kung nakatulong man iyon. Paglabas niya'y nasa pinto ng banyo si Jeremy. I can kiss you anytime I want to sweetheart. Hindi mo ba ako gustong maging boyfriend? Nilagpasan niya ito at sumunod naman ito sa kanya. Hawak niya ang tuwalya at pinupunasan ang bagong hilamos na mukha. Go home Jeremy, pagtatuboy niya dito. Halos 11:00 na ng gabi. I'm not going until you say yes, pamimilit nito. Napataas siya ng kilay. Naloloko ka na ba? Sa huling pagkakatanda ko'y hindi mo gusto ng commitment. Hindi ako papayag na mapasama sa mga naging babae mo. Who says it's a commitment? How about exclusively dating? Hindi ako makikipag-date sa iba habang tayo, ikaw ay ganoon din. Pinaganda mo lang ang salita. No, umuwi ka na, matigas niyang wika. Tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Mag-iingat ka sa biyahe. Lumapit si Jeremy at itinukod lang ang isang kamay sa itaas ng pinto, bago humarap sa kanya ng napakalapit. Nang akma siyang lalayo at hinapit na siya nito sa bewang, at mabilis na iniharap sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, ay naangkin na nito ang labi niya, habang ang isang kamay ay itinulak pasara ang pinto. Nang lamapat ang isang braso nito sa likod niya, at tuluyan na siyang nagpatangay. Isinandal siya ni Jeremy sa dingding, habang patuloy ito sa paghalik sa kanya sa punong tenga, leeg at pababa pa sa ano niya. Ramdam niya ang init ng katawan nitong nag-aalab, at tumutulay sa katawan niya, dala na rin ng alkohol na nasa sistema niya. Alam niyang mali ang ginagawa nila, pero magaan iyon sa pakiramdam niya ngayon. She felt freedom from worries and anxieties. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari bukas, pagkatapos ng lahat ng ito.
Where's your room? Halos bulong na lang sa pandinig niya. Tila naman siya bata na itinuro ang silid, at naging sunod Sonyeran sa binata. Nang makaakyat sila sa silid niya, muli itong naging mapusok at mabilis na hinubad ang damit nilang dalawa. Nagpatangay na siya ng tuluyan, sa damdaming hindi niya kayang pangalanan. I will be your lover tonight Aneka, wika nito pagkadaigan nito sa kanya. Nalito siya sa sinabi nito. Lover, may relasyon ba ang ganoon? O ngayong gabi lang? There's no commitment, wika niya para kumpirmahin iyon sa binata. There's no commitment, pag-uulit nito bago siya tuluyang madala. Napapikit siya at sandaling napaluha dahil sa sakit na dulot nito. Isang pisikal na sakit dahil ito ang una niya, at isa ay ang sakit sa damdamin na bumalat sa kanya. Pagkatapos ng mainit na sandali, ay tumalikod siya at umiyak muli ng palihim. Makaraan ang kalahating oras, ay bumangon siya para magpunta sa banyo. Napahimbing ang tulog ni Jeremy sa kama niya. Sinuri niya ang sarili sa salamin, at napagmasdan ang mga bakas ng pagkakamali niya. Pinilit niyang huwag umiyak. Hindi niya kailangang kainin ng guilt, dahil nagpatangay siya sa init ng katawan, na ibinigay nito kanina sa kanya. Alam niyang wala siyang dapat asahan, dahil malinaw na sinabi nitong wala silang commitment sa isa't isa. Bumalik siya sa kama, at pinilit gisingin si Jeremy pero lalo lang itong damapa, at iniyakap ang isang braso sa kanya. Hinayaan niya na lang itong matulog, at dahil sa pagod at dala pa rin ng kalasinggan, ay nakatulog rin siya. Isang tunog ng alarm ang nagpagising sa kanya, pagdating ng 6:00 ng umaga. Bumaba siya sa kusina, at gumawa ng kape para sa sarili. Tulog pa si Jeremy, at hindi pa niya ginising. Nang makita ang telepono sa sofa, ay kinuha niya at nakita ang ilang messages ni Benedict, na sinasabing tawagan ito kaagad. Alam niyang gising na ito ng ganitong oras, kaya idinial niya ang numero nito. Thank God you called me, tila nahimasmasan nitong wika. I was so worried about you. Bakit ano ang problema? Arlene is demanding me to marry her. What? Gusto nang lumuwas ng Uncle Octavio mo, para makipagkita sa ama ng dapat mong mapang-asawa, Carlin. It's Anika, Benedict, pagtatama niya. Hindi niya na gustong gamitin ang pangalang iyon, dahil tahimik na ang buhay niya. Isinasama ng Uncle Octavio mo si Arlene sa pakikipagkita sa dapat mong mapang-asawa. That's why she's demanding me to marry her. Alam mong ikaw ang mahal ko, tuloy-tuloy nitong wika. Then don't marry her. Bakit natatarante ka? Tanong niya dito. Alam mo kung ano ang sagot ko dyan, Benedict. Alam mong kaibigan ang turing ko sa'yo. Can't you give us a chance? Tila nagsusumamo ito sa kanya. Gusto niyang ibaling kay Benedict ang atensyon, para mawala sa sistema niya kay Jeremy. Kagabi lang ay umiyak na siya rito, nang lantaran nitong nilinaw na walang commitment sa pagitan nila, sa kabila ng pag-angkin nito sa kanya. Hindi na yun maaari pang masundan. Pero matatanggap ba siya ni Benedict, kahit may ibang lalaki nang nauna sa kanya? Nasa Maynila ako ngayon. You can come to meet me. Text me the address. Pagkatapos ay uuwi na lang tayo ng Palawan, at doon mamuhay ng tahimik, suhestyon nito. Just call me when you arrive, pupuntahan na lang kita sa bus station, wika niya. Hindi niya gustong i-risk na malaman ni Arlene ang kinaroroonan niya, oras na mabasa ang text sa telepono ni Benedict. Knowing her sister's obsession with Benedict, alam niyang pinakikialaman nito ang gamit ng binata. Luluwas ako bukas Anika. Hintayin mo ang tawag ko, wika nito bago ibinaba ang telepono. So, Benedict's not your lover ha? Napapitlag siya sa malalim na pag-iisip, nang marinig ang boses ni Jeremy na nakababa ng hagdan, nang hindi niya namamalayan. Nakasuot na ito ng damit, pero bukas pa ang lahat ng butones ng polo nito. Iniwas niya ang tingin, at gumawa ng isa pang kape. Kape lang ang kaya kong i-offer sa'yo. Hindi ako nagluluto sa umaga. Inabot niya ito ang tasa, at iniwasan ang matiim nitong tingin. Why are you still meeting him? Why not? Because we just shared the bed last night. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. I clearly remembered we both agreed, na wala tayong commitment Jeremy. So, sumasabay ka sa laro ko, ganoon ba yon? Hindi. Pero nangyari na ang mga nangyari, ano pa ang ipagsisintir ko? Sarkastiko niyang wika. Malilate ako sa opisina,
kailangan ko lang pahupain ang mga bakas mo, pag-iiba niya ng usapan. Pinilit niyang maging casual ang pananalita, para hindi siya nito kawan o pagtawanan. Did I hurt you? Masuyo nitong tanong. Nagkibit-balikat lang siya. There's always the first time. Sinabayan niya ng paghigop ng kape. Hindi naman ito sumagot kung napabuntong hininga lang. Sasanduan kita dito mamaya, sabay tayong papasok, wika nito habang inaayos ang pagkakatak-in ng polo nito. Kaya kung pumasok mag-isa, Jeremy, gusto mo bang sumabay na ngayon? Maliligo lang ako sa bahay at magbibihis, pwede na tayong sabay pumasok. Huwag kang makulit. Nakasimangot niyang wika. Lumapit naman ito at ngumiti ng matamis. Kulang ka ba sa halik at ang sanggit mo? Nangingiting wika nito bago ito yumuko, at hinalikan siya ng masidi. Good morning sweetheart, bulong nito sa kanya pagkatapos. Dediretso na lang ako sa office, huwag mo na akong sunduin, wika niya rito bago ito makalabas ng pinto.